Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 11. Ang Pamilihan. Ang mga Monster Core, sa Dauchi Mainland, kilala rin sila bilang Magic Crystals. Ang Monster Core ay ang energy nuclei sa loob ng Magic Monster. Ang core ng halimaw ay puno ng napakarahas na enerhiya ng mundo. Kapag nahaharap sa ganitong uri ng marahas na enerhiya sa mundo, kahit ang isang dawang ay hindi mangangarap na sumipsip ng isang halimaw na core. Kahit na ang mga monster core ay hindi direktang maabsorb, isa itong pangunahing sangkap sa alchemy. Ang isang halimaw na core na dumaan sa pagpino ng isang alchemist ay maaaring lagyan ng ilang mga halamang gamot upang maging kanais-nais at mamahaling mga table task na maaaring magpapataas ng lakas ng isang tao. Higit pa rito, ang mga monster core ay maaaring ilagay sa mga armas. Ang sandata na pinagsama-sama sa isang monster core ay hindi lamang nadagdagan ang mapanirang kapangyarihan, maaari rin itong magkaroon ng mga espesyal na epekto ng Dauchi, at maging isang mataas na hinahanap na kalakal sa Dauchi Mainland. Bukod sa mga armas, ang monster cores ay maaari ding idagdag sa mga armor at kagamitan sa pagtatanggol. Ang kagamitan sa pagtatanggol na mayroong monster cores ay may matinding depensa at nagbibigay sa kanilang mga user ng karagdagang safety net kapag sila ay nasa panganib. Sa napakaraming gamit na iyon, ang mga monster core ay natural na ang pinakahinahangad na mga item sa loob ng Dauchi Mainland. Hindi lang mga doushe kundi maging ang mga kagalang-galang na alchemist ay naghahanap ng personal para sa mga high-level na monster core upang makalikha ng mas mataas na kalidad na mga table tasks sa antas. Sa ilalim ng naturang demand, ang supply para sa mga monster core sa mainland ay palaging hindi nakakatugon sa demand mula sa mga mamimili, kaya sa tuwing may mataas na antas ng core na lilito sa anumang auction o iba pang setting, ito ay binili kaagad sa mataas na presyo. Dahil sa mataas na halaga ng mga core ng halimaw, maraming mersenaryong grupo ang nagdadalubhasa sa pagpatay ng mga magic monster para mabuhay, ngunit ang pagkuha ng isang monster core ay hindi isang simpleng gawain. Una, ang mga magic monster ay hindi lamang napakalakas kundi napakatuso din. Dahil sa kanilang mapanlinlang na kalikasan at mga espesyal na paraan ng pag-atake, ang mga mahiwagang hayop ay maaaring maging mas malakas kaysa sa mga tao na may parehong ranggo. Kaya naman, nang walang sariling kapangyarihan, ang pagsisikap na pumatay ng isang mahiwagang hayop sa iyong sarili ay imposible at posibleng mawala ang iyong buhay nang hindi nakakakuha ng isang mahiwagang core. Kahit na pumatay ka ng magic beast, hindi lahat ng mahiwagang hayop ay nagtataglay ng magic core. Ang posibilidad na magkaroon ng core ang isang magic beast ay halos random, kaya maaaring mapapatay ng isang mersenaryong grupo ang kalahati ng kanilang puwersa habang sinusubukang pumatay ng magic monster at hindi pa nakakahanap ng core. Ang mga ganitong uri ng insidente ay nangyayari sa lahat ng oras sa Dauchi Mainland. Kaya ang presyo ng mga monster core sa Dauchi Mainland ay napakamahal. Kasama si Zun-Er sa mga paikat-sikot na eskinita, sa wakas ay nakarating si Xiaoyan sa isang palengke na bahagyang nasa timog ng lungsod. Sa lungsod ng Wutang mayroong ilang katamtamang laki ng mga pamilihan at lahat ng mga ito ay kinokontrol ng isa sa tatlong angkan. Ang market na papasukan ni Xiaoyan ay nasa ilalim ng kontrol ng Xiao Clan. Kahit na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Xiao Clan, ang Xiao Clan ay talagang pinapanatili lamang ang kaayusan at kaligtasan sa merkado. At para sa kabayaran, maging mga mersenaryo man o mga ngalakal na nagtayo ng mga stall, kailangan nilang magbayad ng buwis sa angkan. Ito ang panuntunan ng Dauchi Mainland sa mahabang panahon at bihirang sino man ang sumubok na sumalungat dito. Sa harap na pasukan ng palengke, may dalawang gwardya mula sa angkan ng Xiao. Walang alinlangan na kilala nila sina Xiaoyan at Zun-Er. Sa paghusga mula nang makita sila ng mga gwardya na paparating, ang mga gwardya ay tumigil at agad na yumuko. Bahagyang tumango si Xiaoyan, pumasok si Xiaoyan at nakatingin sa walang katapusang daloy ng mga tao, hindi niya napigilan ang sarili na dilaan ang kanyang mga labi. Hindi katakataka na pinapanatili ng clan ang merkado sa ilalim ng mahigpit na kontrol, dahil sa maraming tao na bumibisita sa merkado. Ang kita para sa clan ay hindi maaaring maging mababa. Pangatlong Young Master, Miss Zun-Er, may gusto ka bang bilhin sa palengke? Sakto nang nahihilo ang dalawa na nakatingin sa dami ng tao, isang magalang na boses ang narinig sa likuran nila.
Nang marinig ang tunog, lumingon si Xiaoyan. Sa likod niya ay 7 hanggang 8 lalaki na nakasuot ng uniforme ng Xiao Clan. Ang tagapagsalita ay lumilitaw na isang 30 taong gulang na mature na lalaki, na may suot na badge na may 6 na gintong bituin, siya ay isang 6-star doshi. Napansin ng lalaki ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Xiaoyan, tapat na ngumiti ang lalaki at nagsabi. Pangatlong Young Master, tinatawag akong PN. Itinalaga ako ng pinuno ng clan na maging pinuno ng mga gwardya para sa pagpapanatili ng kaligtasan sa palengke. Noong nakaraang taon sa kaarawan ng Young Master, ako, si PN ay dumating. Oh, si Uncle PN. Kumurap si Xiaoyan at kahit na wala siyang impresyon kay PN, napangiti si Xiaoyan sa kanyang pagpapakilala. Dahil ang lalaki ay personal na hinirang ng kanyang ama, natural na siya ay magiging kanyang subordinate, walang mga isyu sa katapatan. Kahit na ang Xiao Clan ay hindi isang malaking at maimpluwensyang puwersa, ang angkan ay nahahati sa iba't ibang paksayon. Kung ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay nasa ilalim ng kontrol ng mga matatanda, hindi sana siya naging ganito kabait at nagsabi na lamang ng ilang nakagawiyang pagbati. Naiinis ako sa clan kaya nagpasya akong lumabas at tumingin sa paligid. Uncle PN, dapat kang pumunta at gawin ang iyong trabaho, kung mayroon akong anumang mga katanungan, tiyak kong itatanong sa iyo. Ang batang boses ni Xiaoyan ay walang anumang pahiwatig ng pagmamataas na maaaring taglay ng isang normal na young master. Sa halip, ang kanyang boses ay mahina at magalang, sinumang makarinig nito ay makakaramdam ng bahagyang pagmamalaki at kagalakan. Sa isa pang uncle, lumawak ang ngiti sa mukha ni PN at naging mas taos puso. Nakayuko ang kanyang ulo, sinabi niya. Kung gayon, magsaya sa pagtingin sa paligid ng ikatlong young master. Ang ating mga tao ay nasa buong merkado kaya kung kailangan mo ng anuman, tawagan mo lang kami. Magalang na tumango si Xiaoyan, hinailan ni Xiaoyan si Zon-er at pinasok sa kawan ng mga tao, na wala sa paningin ni PN. Pali, magdala ka ng 2 lalaki at sundan mo ang ikatlong young master. Gayun din, bigyan ng babala ang mga magnanakaw sa palengke na kung sino man sa kanila ang may ideya tungkol kay ikatlong young master o Zon-er, hindi na nila kailangan pang magtinda sa palengke na ito. Sa pagtingin sa nawawalang batang lalaki at babae, lumingon si PN at ang kanyang matapat na mukha ay napalitan ng isang tuso at may kakayahang mukha. Oo, Kapitan. Ang isa sa mga lalaki ay mahinang sumagot at sa pamamagitan ng pag-alog ng kanyang kamay, siya at 2 pang lalaki ay pumunta din sa maraming tao. Hahaha, napakaamo pa rin ni ikatlong young master, nagbibigay daan ito sa mga tao na maging maluwag sa paligid niya. Pagtingin sa 3 lalaking nakikihalo sa karamihan, ngumiti si PN ngunit sa isang iglap, ang ngiti ay napalitan ng pagsimangot at bamantong hininga. Napakabait na tao ni ikatlong young master, nakakapanghinayang, ha? Nanghihinayang umiling-iling, pinamunuan ni PN ang kanyang natitirang mga kasambahay at nagpatrolya sa mga lansangan. Tamad na sinusundan si Xiaoyan, si Zon-er aksidenteng tumingin sa likod niya at ngumiti. Senior Brother Xiaoyan. Ang galing ni PN. Sumagot si Xiaoyan ng oo at pumunta sa malapit na stall. Ang kanyang pangunawa sa kaluluwa ay higit na mas malaki kaysa sa mga normal na tao upang matukoy niya ang mga bantay na sumusunod sa kanya. Sa pagbabalik tanaw, si Xiaoyan ay bumagal at lumakad ng magkatabi kasama si Zon-er. Pagkiling ng kanyang ulo, nagbiro siya. 9-1 at nakadetect na ng 3 nagtatagong guard. Si Zon-er ay medyo magaling. Nakuha ni Zon-er ang ibig sabihin ni Xiaoyan at cute na nagkibit-balikat, inilabas ang kanyang trump card. Ngumiti, at nanahimik. Sa pagtingin sa tahimik na si Zon-er, nagsimulang gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Bahagyang tinatapik ang kanyang ulo, bamulong siya. Kahit na hindi ko alam kung sino ka o kung saan ka nanggaling, alam kong kapatid kita at anuman ang mangyari sa hinaharap, lagi kitang paprotektahan. Bahagyang nakangiti, si Xiaoyan ay bumilis at humiwalay sa kanyang linya mula kay Zon-er. Huminto ang kanyang mga paa, tinitigan ni Zon-er ang kanyang magagandang mata sa likuran ng binata na kausap lang niya. Pagkaraan ng ilang sandali, isang ngiti ang nagsimulang sumilay sa kanyang maselang mukha. Sa loob ng karamihan, ang kanyang anyo ay umuugoy pabalik-balik,
tulad ng isang lotus, matikas at maganda. Sister. Si Zon-er ay isang napakamatakaw na babae bagaman. Pagkiling ng kanyang ulo, umungol si Zon-er at pagkatapos ay mabilis na naabutan ang binata sa kanyang harapan. Kasunod ni Xiaoyan habang sinusuri niya ang mga stall sa gilid, dahan-daang lumipat sina Zon-er at Xiaoyan sa mas matao at mamahaling panloob na bahagi ng palengke. Ang mga taong pumupunta rito para bumili at magbenta ay karaniwang may disenteng pera o pisikal na kapangyarihan. Habang si Xiaoyan ay abala sa paghahanap ng isang monster core, si Zon-er na naiinip, ay lumakad papunta sa isang malinis na stall at gamit ang kanyang maputlang puting kamay ay kumuha ng isang mapusyaw na berdeng pulse eres. Ang bracelet ay hindi ginawa na may espesyal na bagay ngunit mayroon itong pahiwatig ng ice silver na nagpapalamig sa pakiramdam, perpekto para sa mainit na araw ng tag-araw. Bilang karagdagan, kahit na ang material ay medyo simple, ang pagkakayari ay hindi masama. Nang magpasya si Zon-er na bilhin ang bracelet, naalala niya na ipinahiram niya ang lahat ng pera niya kay Xiaoyan. Bahagyang lumingon at nakita ang abalang binata, wala siyang magawang umiling at ngumiti sa matandang may-ari ng stall. Ibinaba ang bracelet, tamad siyang nagsimulang sumulong. Ang kanyang kalmado na paraan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na hilingin sa sinuman na bumili ng kahit ano para sa kanya, kahit na ito ay si Xiaoyan. Matapos lumakad ng kaunti, sa sandaling nagpa siya ang naiinip na si Zon-er na bumalik sa Xiaoyan, isang malinaw na tawa ang umalangaw-ngaw mula sa unahan. Ha, hindi ba ito si MS? Zon-er, hihihi, hindi ko akalain na makikita-kita dito, ito ay dapat na isang kapalaran. Bahagyang kumunot ang kanyang manipis na kilay, sinubukan ni Zon-er na hanapin ang pinanggalingan ng boses ngunit isang grupo lamang ng mga tao ang kanyang nakita. Nakasunod ang grupo sa likod ng isang binata na may marangyang damit. Nasa mahigit 20 taong gulang pa lang ang binata at medyo gwapo. Bahagyang namumutla ang kanyang mukha ngunit puno ng init ang kanyang mga mata at nakatitig sa dalagang nakatayo sa kanyang harapan. Sa loob ng kanyang titig ay mayroon ding hindi mapigil ang pagnanasa. Battle Through the Heavens. Kabanata 12. Lumayo sa kanya. Sa pagtingin sa tuwang-tuwang gwapong binata, kumunot ang manipis na kilay ni Zon-er. Hindi niya pinansin ang tawag niya, tumalikod siya. Miss Zon-er. Sa pagtingin kay Zon-er mula sa gilid, ang gwapong ngunit maputlang binata ay agad na nabalisa at mabilis na tumawid upang harangan siya mula sa harapan. Hinarang ng kabataan, napahinto si Zon-er sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang pares ng mahaba at magagandang mata ay tamad na nakatitig sa kanya. Ngunit hindi siya umimik kahit isang salita. Miss Zon-er. Tinitigan ng mga mag-aaral na parang mga patak ng tubig at sa kabila ng katotohanang sanay na siyang makipaglandian sa mga dilag, medyo bumilis ang kanyang paghinga. Ang kanyang matalinong dila ay nawala ang lahat ng gamit nito sa sandaling ito. Young Master Jia Liao, kung walang apurahang bagay, mangyaring umalis ka. May kailangan pa akong gawin. Sa pagtingin sa medyo mapula-pula na kabataang ito, sa wakas ay nagsalita si Zon-er. Dahil sa malambot at murang boses ng binata, namula ang maputlang mukha ng binata. Hihihi, Miss Zon-er, pumunta ka ba sa palengke para bumili ng isang bagay? Medyo libre ako ngayon kaya bakit hindi tayo tumingin sa paligid ng palengke ng magkasama? Huminga ng malalim sa kanyang isipan, bukas at malumanay ang ngiti ni Jia Liao. Ang ngiti na ito kasama ang kanyang katayuan at kagwapuhan ay matagumpay na nakarating sa kanya ng ilang mga batang babae. Young Master Jia Liao, nasabi ko na may gagawin ako. Pwede ka bang tumabi? Ang maliit na bibig ni Zon-er ay kurbadang paitaas at ang kanyang boses ay makinis ng walang anumang pahiwatig ng pagkairita. Dahil tinanggihan ni Zon-er, kumaibot ang mga gilid ng bibig ni Jia Liao ngunit pinanatili niya ang kanyang ngiti at naglabas ng isang pulse eres mula sa kanyang mga bulsa. Ang bracelet ay isang mapusyaw na asol na kulay ginto at ginawa mula sa blue gold. Mula sa bracelet ay nakasabit ang isang makinis na berdeng parang halimaw na core. Ang isang malambot na berde ay ibinubuga mula sa core ng halimaw at nakakalat ang liwanag nito sa pulse eres, na nagbibigay ng isang espesyal na kulay. Mukhang malaki ang halaga ng masalimuot na pulse eres na ito. Hihihi, dahil may gagawin si Miss Zon-er kaya ako,
hindi ka nahaharin dyan ni Jia Liao. Mahigpit na hinawakan ni Zhao Liao ang bracelet at ngumiti. Ito ay isang bracelet na kabibili ko lang sa palengke, kahit hindi ito masyadong mahal, ito ay may level 1 wood attribute monster core na malaki ang naitutulong sa pagbawi ng Dao Qi. Dahil hindi pa nagiging Dao Shi si Miss Zon ang bracelet na ito ay perpekto para sa iyo. Ito ay isang maliit na regalo ko lamang kaya mangyaring huwag tumanggi. Pagkatapos ng lahat, mawawalan ako ng mukha sa harap ng aking mga kababata. Sa pagtatapos, sinadya ni Jia Liao na ibinaba ang kanyang boses at ang mga underlang sa paligid niya, na para bang ito ay isang dula, ngumisi sa Kyo. Sa pagtingin sa mga kilos ni Jia Liao, tumaas ang kilay ni Zon Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganoong tao. Nang tatanggi na sana siya, nahulog ang kanyang paningin sa berdeng monster core sa bracelet at naalala kung paano abala si Xiaoyan na maghanap ng wood attribute na monster core. Bahagyang kumurap ang mahahabang pilak mata niya at medyo lumuwag ang mukha niya. Sa pagtingin sa nakaka-relax na mukha ni Zon ang puso ni Jia Liao ay tuwang-tuwa at mabilis na itinulak ang wood attribute bracelet pasulong. Miss Zon hindi na kailangang maging magalang. Ang Jia Lai clan at Xiao clan ay parehong nasa nangungunang tatlong angkan ng Wutang City kaya karaniwan na ang pagpapalitan ng maliliit na regalo. Kukunin ko ang bracelet at aalisin ang monster core at ibibigay kay senior brother Xiaoyan. Ang bracelet naman, kapag hindi niya pinapansin, itatapon ko iyon. Sa malikot na pag-iisip na ito, hindi na nagatubili si Zon at iniunat ang kanyang kamay, kukunin na sana ang pulse Ares. Biglang may humawak sa kamay niya at pinigilan siyang kunin ang bracelet. Nang mahawakan ang kanyang kamay, tumigil si Zon sa pagkabigla bago damaloy ang Dao Qi sa kanyang katawan upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit nang ang kanyang kamay ay malapit nang kumawala mula sa pagkakahawak, isang batang lalaki ang masunurin siyang napatigil sa pagpupumiglas. Pagtingin sa likuran niya, nakita ni Zon si Xiaoyan. Nang medyo tumaas ang kanyang paningin, nakita niya ang isang masungit na mukha. Hindi mo ba alam kung ano siya? Nakakunot-noo kay Zon pinuna ni Xiaoyan ang kanyang sarili sa kanyang isip. Pagkatapos ay tumangala siya at nagsabi, Young Master Jia Liao, ang iyong iniisip ay malugod na tinanggap ni Zon ngunit tungkol sa regalo, dapat mong bawiin ito. Sa pagtingin sa nasirang kapaligiran, isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Jia Liao. Ngunit, sa harap ni Zon sinubukan niyang panatilihing hangin ang kanyang maginoo at ngumiti ng malambot. Young Master Xiaoyan, nakita ko na walang alahas si Miss Zon kaya gusto ko siyang tulungan ng kaunti. Hindi mo ba nais na magkaroon siya ng ilang maliliit na trinkets upang bigyang diin ang kanyang kagandahan? Walang magawang bumuntong hininga, si Xiaoyan ay sumulyap sa wood attribute bracelet sa kamay ni Jia Liao at kumuha ng isa pang berdeng pulse Ares at may pagkadismaya, nagtanong. Mahilig ka ba talaga sa bracelets? Eto na, huwag kang kukuha ng gamit ng iba nang walang dahilan. Sinabi ko na sayo na walang librerag tanghalian. Laging may nakatagong motibo ang mga nag-aalok ng librerag gamit. Sa inosenteng tingin mo, baka binente ka na ng iba at hindi mo pa alam kung ano ang nangyari. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan na halatang nakadirekta sa kanya, nanlamig ang mukha ni Jia Liao. Pero nang makita niya ang bracelet sa kamay ni Xiaoyan, hindi niya napigil ang matawa. Ang pulse Ares na nasa mga kamay ni Xiaoyan, mula sa materyal na pananaw, ay hindi hihigit sa 5 gold coins. Samantalang, ang kanyang wood attribute bracelet, na may tunay na monster core, ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000 gintong barya. Ang dalawang bracelet, gaano man ito tingnan, presyo man o aktwal na pagiging kapaki-pakinabang, ay may malaking pagkakaiba at ang bracelet ni Xiaoyan ay hindi maihahambing sa wood attribute bracelet. Kaya, nang makita ni Jia Liao si Xiaoyan na nagbibigay ng kawawang pulse Ares sa magandang si Zon hindi niya maiwasang punahin si Xiaoyan. Xiaoyan, alam kong wala kang mataas na posisyon sa iyong angkan, ngunit bakit mo ibibigay ang kaawa-awang bagay kay Zon Hindi pinansin ang panunuya ni Jia Liao, tumingin si Xiaoyan sa batang babae na nakatitig sa bracelet sa kanyang kamay at nagmamadaling nagtanong. Gusto mo ba o hindi? Kung ayaw mo, itatapon ko na lang,
2 hanggang 3 gintong barya lang naman. Ha! Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, hindi lamang si Jia Liao ang nagsimulang tumawa, ang kanyang mga nasasakupan ay nagsimula ring tumawa kay Xiaoyan na may nanunuyang tono. Ngunit hindi nagtagal ang mapanuksong halakhak bago sila naputol na parang naputol ang kanilang leeg. Sa lahat ay isang hilariously masindak mukha. Si Zon-er na natigilan, ay mabilis na tumugon sa mga salita ni Xiaoyan. Ang kanyang dalawang kamay ay halos kusang inabot at inagaw ang pulse eres sa kamay ni Xiaoyan. Matapos makuha ang bracelet, napagtanto ni Zon-er ang kanyang ginawa, marahil ay medyo naiinip siya. Isang light red blush ang lumitaw sa kanyang maselang mukha ngunit si Zon-er ay hindi katulad ng ibang tao at pagkatapos ng kaunting panahon ng kahihiyan, magiliw niyang ikinabot ang pulse eres sa kanyang puting palso. Itinaas ang kanyang ulo at nagbigay ng nahihiyang ngiti, sinabi niya. Salamat Senior Brother Xiaoyan. Sa pangit na mukha, tinitigan ni Jia Liao si Zon-er na medyo malapit kay Xiaoyan. Baka sa mukha niya ang selos at sinabi niya. Hihihi, hindi ko na malaya na kakaiba pala ang gusto ni Miss Zon-er. Nagkamali yata ako. Sinulyapan ni Xiaoyan si Jia Liao sa kanyang harapan at ang kanyang tingin ay dumapo sa gintong bituin sa kanyang dibdib. Kakaibang naisip niya. Noong nakita ko siya noong nakaraang taon, 9 chi pa lang siya, tama ba? Sinong mag-aakala na magiging matagumpay siya sa pag-compress ng kanyang Dao Chi Cyclone? Ngunit, upang maging isang Daoshi sa edad na 21, ang kanyang talento ay halos hindi desente. Nang makitang walang balak na umalis si Jia Liao, ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Hindi siya naapektuhan ng kapangyarihan at katayuan sa likod ni Jia Liao at dahil ang Xiao Clan at Jia Lai Clan ay walang magandang relasyon sa simula pa lang, hindi na niya kailangang magpakumbaba. Hinaplos ang kanyang ilong, mahinang sinabi ni Xiaoyan. Young Master Jia Liao, ang ugali mong babero ay kilala ng buong Wutang City. Bata pa si Zon-er at walang oras upang makipaglaro sa iyong mga panliligaw na laro kaya sana ay mahabol mo ang ibang mga babae sa hinaharap. Layuan mo siya. Matapos makipag-usap kay Jia Liao, binaliwala ni Xiaoyan ang berdeng mukha na si Jia Liao at ginamit ang kanyang edad bilang isang kalamangan upang mayabang na makipag-usap kay Zon-er. Okay. Ang maliksi na mga mata ni Zon-er ay kumislap at tumango ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, si Jia Liao ay isang estranghero lamang na ilang beses niyang nakita habang si Xiaoyan, para sa kanya, ay hindi mapapalitan. Dahil sinabihan siya ni Xiaoyan na layuan si Jia Liao, lalayuan na lang niya ito. Ang pagpili ay hindi mahirap para kay Zon-er. Battle Through the Heavens. Kabanata 13. Black Metal Piece. Nang makitang tumango si Zon-er sa mga salita ni Xiaoyan, nagsimulang kumunat ang bibig ni Jia Liao. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at malamig na tinitigan ang kalmado at walang kibo na binata sa kanyang harapan. Ang mga kampa ni Jia Liao, nang makitang medyo galit ang kanilang young master, mabilis na naglakad pasulong at pinalibutan silang dalawa, sina Xiaoyan at Zon-er. Ang kanilang mga titig ay nagpapakita ng kanilang masamang intensyon. Kahit na nasa loob ito ng palengke, medyo marami pa rin ang mga tao sa paligid at ibinaling nila ang nagtatanong na mga tingin sa nakapaligid na grupo. Si Xiaoyan at Jia Liao ay may lubos na reputasyon sa Wutang City, si Xiaoyan sa kanyang pagkahulog mula sa henyo hanggang sa lumpo at si Jia Liao sa kanyang hindi gaanong kagalang-galang na pakikipagtagpo sa ibang mga babae. Kahit na sila ay kasumpa-sumpa, sila ay kilala pa rin sa loob ng lungsod. Pagtingin sa mga galaw ng grupo ni Jia Liao, tumalon ang kilay ni Xiaoyan at sa kanyang batang mukha, isang pahiwatig ng kumpiyansa ang gumapang. Bahagyang ibinaling ang kanyang ulo, sumipol siya patungo sa isang lugar sa loob ng palengke. Nang makita ang mga kilos ni Xiaoyan, lumingon ang lahat sa direksyon kung saan sumipol si Xiaoyan at nakita ang mga gwardya ng palengke na galit na dumarating sa pangunguna ni PN. Kasama ang kanyang mga kapwa-gwardya, sumugod si PN patungo kay Xiaoyan at mabilis, pinalibutan ng mga gwardya ng palengke ang mga kampa ni Jia Liao na nakapaligid kina Xiaoyan at Xiaozan. Pangatlong young master, may problema ba? Naglalakad palapit kay Xiaoyan, sinulyapan ni PN si Jia Liao at pagkatapos ay magalang na tinanong si Xiaoyan.
Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at humarap sa berdeng mukha na si Jia Liao. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi. Young Master Jia Liao, ang market na ito ay kontrolado ng Shao Clan, sigurado ka bang gusto mong lumaban dito? Inihayag ng mga mata ni Jia Liao ang kanyang takot para kay Pei En ngunit agad niyang inisyan si Xiaoyan. Alam mo bang umasa lamang sa iyong angkan? Kung ikaw ay isang lalaki. Ang gusto mong sabihin, kung lalaki ako pagkatapos ay lalabanan kita isa sa isa. Tama ba? Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at pinutol si Jia Liao. Muling ngumisi si Jia Liao at may pahiwatig ng hamon, sinabi niya. Oo, natatakot ka ba? Nakatingin sa mayabang na mukha ni Jia Liao, walang magawa si Xiaoyan at itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang noo. Ilang sandali pa, itinaas niya ang kanyang ulo at ikinibit ang kanyang balikat at may pagka-inosente at kawalang muwang, nagtanong siya. Young Master Jia Liao, gusto kong itanong, ilang taon ka na? Kumaibat ang gilid ng bibig ni Jia Liao at hindi siya tumugon. Matanda ka na, 21 taong gulang ka na. Ilang taon pa lang ako. 15. Talagang hinihiling mo sa isang bata na hindi ginawa ang kanyang ritual sa pagtanda upang labanan ka. Hindi mo ba nararamdaman na mataas ang hiling mo, hindi ka ba nahihiya? Napakamakatotohan ng inosenteng hitsura ni Xiaoyan kaya hindi napigilan ni Zhon'er sa tabi niya ang isang mahinang tawa. Hahaha. Nang marinig ang sinabi ng binata, nagpakawala rin ng tawa ang mga mersenaryo at may-ari ng stall. Tama si Xiaoyan, sa kanyang kasalukuyang edad, si Xiaoyan ay maituturing lamang na isang bata ngunit si Jia Liao ay maituturing na isang may sapat na gulang. Ang ganitong uri ng hamon ay naging dahilan upang tingnan ng lahat si Jia Liao. Ang tawanan ng mga tao ay parang isang balde ng malamig na tubig at tumulong kay Jia Liao na mabawi ang kanyang kalmado. Mula sa kapanahunan at pagiging mahinahon ni Xiaoyan hanggang sa kanyang walang kibo na saloobin, napakadali para sa mga tao na makalimutan kung gaano siya katanda. Sa makatuwid, pagkatapos sabihin ni Xiaoyan ang kanyang edad, sa wakas ay naalala ni Jia Liao na ang binata na nakatayo sa kanyang harapan ay 15 lamang. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumingin si Jia Liao sa mga nagbabantay na gwardya sa likod ni Xiaoyan at napagtanto na wala siyang pagkakataong gumanti ngayon. Napailing na lang siya at malamig na sinabing. 1 taon pa at sasailalim ka na sa ritual ng pagdating ng edad di ba? Hihihi. Sa tingin ko ang isang taong baldado na tulad mo, kapag natapos mo ang ritual ng pagdating ng edad, ay ipapadala lamang sa ilang liblib at mahirap na nayon. Sa oras na iyon, wala ka na ring kapangyarihang pumasok sa Wutang City, medyo nakakaawa. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at walang pakialam na nagkibit balikat. Namilog ang mga talukap ni Jia Liao. Hindi niya alam kung bakit pero sa tuwing nakikita niya ang kalmadong mukha ng binata sa kanyang harapan, isang misteryosong galit ang kumukulo sa loob niya. Isa ka lamang payle at sinusubukang kumilos na parang alam mo ang lahat. Pilit na pinipigilan ang kanyang galit, nagpakawala si Jia Liao ng malamig ungol at ikanaway ng kanyang kamay, hinutusan ang kanyang mga kasamahan na lumabas sa karamihan. O tama. Huminto ang kanyang mga hakbang, tila may naalala si Jia Liao at tumalikod, sinabi niya. Young Master Xiaoyan, nabalitaan ko na binawi ang kasal ng Shao Clan mo sa Nolan Clan. Hihihi, sa totoo lang, hindi yun inaasahan. Sa talento mo sa Qi, hindi mo talaga mapapantayan si Miss Nolan. Hahaha. Pagkasabi noon, tumawa si Jia Liao. Malamig na sinundan ng tingin ni Xiaoyan ang paglabas ni Jia Liao. Mahigpit na hinawakan si Zhon'er na malapit ng magmadaling palabas, tahimik niyang sinabi. Siya ay isang baliw na aso. Kung kagatin ka niya, bakit ka kagatin pabalik? Pero siya, masyadong lumayo. Hindi natin siya basta-basta mapapaalis ng ganito. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, galit na sagot ni Zhon'er. Laging may pagkakataon. Ngumisi si Xiaoyan at ang lamig na nagmumula sa kanyang boses ay nagpang-inag kay Pei En. Maaaring hindi ganoon katekot ang kagat ng isang leon ngunit ang isang leon na alam ang pasensya ay isa pang kwento, isang nakakatakot. Tito Pei En, pasensya na sa abala sa iyo. Tumalikod si Xiaoyan at malumanay na ngumiti sa grupo ni Pei En.
Ang kaninang matinding atmosphere ay biglang napalitan ng magaan ang loob. Dahil sa paghanga sa kontrol sa mga emosyon na ginamit ni Xiaoyan, ang ngiti ni PN ay pinalakas ng isang pakiramdam ng paggalang. Kahit na may kakulangan sa talento ni Xiaoyan, ang mga tagumpay ni Xiaoyan sa hinaharap ay malamang na hindi masyadong malabo sa kanyang husay sa pag-iisip. Hahaha, biro ng pangatlong Young Master. Ito ang teritoryo ng Xiao Clan, hindi namin papayagan si GLI Clan na gawin ang gusto nila dito. Napangiti si PM at nakitang nagsimulang lamingga-lingga si Xiaoyan, mabilis siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pagtingin sa papaalis na PN at sa kanyang grupo, tumalikod si Xiaoyan at ginulo ang buhok ni Zun-Er at bahagyang mariing sinabi. Nakalimutan mo ang isang level 1 monster core. Alam mo rin kung anong klaseng tao si Jia Liao. Sa sandaling kunin mo ang kanyang gamit, tiyak na hihingi siya ng pabor. Inayos ang kanyang buhok, ibinaba ni Zun-Er ang kanyang mga kamay pataas. Gusto niyang ibigay ito sa akin, libre Ryan. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at hindi alam kung tatawa o iiyak. Hindi naman iyon isang bagay na mahalaga, kailangan mo ba talagang kumilos ng ganoon? Huwag kalimutan, ikaw ang batang henyo sa Xiao Clan. Kumunat ang ilong ni Zun-Er at itinaas ang bracelet sa kanyang palso. Tinuyan niya. Kaya napapansin din ni senior brother Xiaoyan si Zun-Er. Nanatiling tahimik si Xiaoyan at hinayla ang kamay ni Zun-Er. Naglakad sila patungo sa ilang stall na mas malalim sa palengke. Pagkatapos maglakad sa ilang stall, sa wakas ay tumigil ang mga paa ni Xiaoyan. Yumuko siya at tinitigan ang isang berdeng globo na may bakas pa rin ng dugo sa stall at nagsabi. Sa wakas ay natagpuan ko na ito. Inilipat ang kanyang kamay sa stall, kukunin na sana ni Xiaoyan ang monster core nang tumigas ang kamay niya. Isang kakaibang pag-iisip ang sumagi sa kanyang isipan. Dinilaan ang kanyang mga labi, ipinagpatuloy ni Xiaoyan ang pagpupulot ng core ng halimaw ngunit ang kanyang tingin, na parang hindi sinasadya, ay tumawid sa stall. Ilang sandali pa, dama po ang kanyang tingin sa isang piraso ng itim na metal na nakadisplay sa tabi ng monster core. Ang black metal piece ay tila napakaluma na may maraming mga batik ng kalawang at kahit ilang mga batik ng dumi. Parang kakahukay lang. Hoy, yan brat. Bilhin mo ang itim na piraso ng metal, ito ay isang bagay na maganda. Nang nalilito si Xiaoyan kung bakit nakaramdam siya ng matinding pakiramdam patungo sa tila walang kwentang metal, ang boses ni Yao Lao ay tumunog sa kanyang isipan. Battle Through the Heavens. Kabanata 14. Vacuum Hand. Nang marinig ang boses sa loob ng kanyang ulo, kumurap si Xiaoyan at palihim na tumango. Sa halip na agad na kunin ang piraso ng itim na metal, marahang kinuha ni Xiaoyan ang berdeng monster core na tumutulo pa rin ang dugo at tumingin sa mukhang mersenaryo na nakatayo sa likod ng stall, masaya siyang nagtanong. Saang magic monster nagmula ang monster core na ito? Hahaha, ang mga mata ng Young Master ay talagang maganda. Ito ay isang monster core mula sa isang first level magic monster na pinangalan ng Swallowwood Fox. Ito ay isang mataas na kalidad na core. Ang aming Sharp Teeth Mercenary Group ay naghintay ng 3 araw at tinambangan ang 5 Swallowwood Foxes bago tuluyang makuha ang magic core na ito. Nang mapansin ang marangyang damit ni Xiaoyan, ang mersenaryo ay mabilis na nag-advertise ng kanyang mga paninda. Kung ang bagay na ito ay ayon sa gusto ni Young Master, sa tingin ko ay magiging isang magandang presyo ang 500,000 gintong barya. Hahaha, habang nakukuha ang core na ito, mayroon kaming ilang mga kapatid na nasugatan ng husto. Dahan-dahan ang pinunasan ni Xiaoyan ang natitirang dugo sa magic core, napansin na hindi pa sila ganap na namumuo. Bahagyang tumango siya at sumulyap sa 2 gintong bituin sa dibdib ng mersenaryo at nagkomento. Masyadong mahal. Karaniwan ang presyo ng level 1 magic core ay mula 400 hanggang 450 gintong barya lang, at saka, kahit na ang Swallowwood Fox ay magic beast, hindi masyadong mataas ang attack power nito. Hindi ba mga doshe ang mga nasasakupan mo? Bahagyang umaalog ang sulok ng kanyang bibig, tuyong tumawa ang mersenaryo. Hindi niya inaasahan na ang kabataang nakatayo sa kanyang harapan ay napakaraming kaalaman tungkol sa magic core market at sumagot. 470 gintong barya, kahit papaano, kailangan nating mamuhay dito.
Ha! Bumantong hininga sa ilalim ng sabik na mga mata ng mercenary, yumuko si Xiaoyan at random na kinuha ang maraming bagay mula sa stall, maginhawang kasama ang misteryosong piraso ng metal sa gulo. Pagkatapos ay sinabi niya, 470 gintong barya para sa lahat ng ito. Sa pagtingin sa mga paninda sa mga kamay ni Xiaoyan, ang mersenaryo ay nakahinga ng maluwag dahil wala sa mga bagay na nasa kamay ni Xiaoyan ang mahal. Sige. Masayang gumagawa ng ilang gintong barya, si Xiaoyan ay hindi na nag-aksaya ng isa pang sandali at umalis kaagad. Ha! Brat, maging maingat sa isang makamundong gawain ng pagbili ng mga bagay. Ang mapanuksong boses ng elder ay narinig sa isipan ni Xiaoyan habang siya ay tumalikod para umalis ng shop. Pawang manloloko ang mga bastos na iyon, agad nilang tataas ang presyo kung magpakita ka ng interes sa kanilang mga paninda. Ayokong mawalan ng pera para sa isang bagay na katangahan. Pagkatapos sumagot, hindi na pinansin ni Xiaoyan ang elder sa loob ng kanyang singsing at dahan-dahang lumabas sa palengke at bumalik sa angkan kasama si Zon-er. Matapos makipaghiwalay kay Zon-er, si Xiaoyan ay naiinip na tumakbo pabalik sa kanyang silid at maingat na nilock ang pinto. Paglingon niya at nakita ang elder na lumabas sa singsing mula noong alam ng Diyos, nang inilabas ni Xiaoyan ang kamakailang binili na mga halamang gamot at magic core. Nagmamadali niyang tanong. Narito ang lahat ng kinakailangang sangkap, ano ang kailangan nating gawin? Ang elder ay masayang tumawa at ang kanyang mga tingin ay iniskan ang mga sangkap sa mesa bago biglang nagtanong. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang itim na piraso ng metal na iyon? Napahinto si Xiaoyan bago napagtanto na ang tinutukoy ng matanda ay ang kanyang aksidenteng pagbili. Mabilis niyang inilabas ang black metal piece at pinagmasdan ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ngunit pagkatapos suriin ito, kumunat ang kanyang mga kilay at nagtanong. Ito, ano ang ginagawa nito? Kinuha ni Yao Lao ang black metal piece at tumawa. Mukhang may Dao technique dito sa loob. At, ang gumawa ng metal na pirasong ito ay malamang na isang alchemist din dahil ang mga tao lang na may malakas na soul perception ang makakadama ng kapangyarihan sa loob ng metal na pirasong ito. Dao technique. Lumiwanag ang mga mata ni Xiaoyan at nagmamadaling nagtanong. Anong antas ito? Sa Dao Chi mainland, ang kahalagahan ng Dao techniques ay hindi mas mababa kaysa sa Chi methods. Ang isang malakas na Dao technique ay magbibigay daan sa isa na gumanap sa isang antas na higit pa sa kung ano ang kaya nila. Halimbawa, ang isang Dao Shi ay nakakalaban ng isang Dao Shi kahit na ang kanyang Dao Chi ay dahado. Ang Dao techniques at Chi methods ay parehong nahahati sa 4 na antas ng pagbaba ng kapangyarihan, Tian, Di, Zuan at Wang. Karaniwan, ang Dao techniques na madaling ma-access ay nasa pinakamataas na antas ng Hai Huang at para sa mas mataas na Dao techniques, kailangan ng isa na pumunta sa isang malaking clan o faction. Siyempre, napakalaki ng Dao Chi mainland at may ilang mga espesyal na pangyayari kung saan ang nangungunang Dao techniques ay nawala at natagpuan ng ilang maswerteng individual. Ang itim na piraso ng metal na mayroon si Xiaoyan ngayon ay marahil ang nawalang gawa ng ilang sinaunang tao. Inikat ni Yao Lao ang metal plate at ngumiti. Vacuum hand. Low Zuan level. Low Zuan level. Puno ng kaligayahan ang mukha ni Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na ang basura na binili niya ay magkakaroon ng Zuan level na Dao technique. Sa kanyang sariling angkan, ang Xiao clan, ang pinakamataas na Dao technique ay nasa middle Zuan level lamang at tanging ang pinuno ng clan at ilang matatanda ang makakatuto nito. Vacuum hand. Kung sinanay sa maximum, maaari nitong sipsipin ang mga malalaking bato na libu-libong libra. Laban sa mga kaaway, maaari nitong pilitin na sipsipin ang dugo palabas ng kanilang katawan. Sapilitang sumipsip ng dugo mula sa isang katawan. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha, napalunok si Xiaoyan at napabulalas. Ito. Ang galing. Kapag umalis na ang dugo sa katawan, mamamatay sila, tama ba? Huwag ka nang maging masaya. Gumagana lang ito kung mas mataas ang level mo kaysa sa iyong kalaban. Kung makatagpo ka ng mas malakas kaysa sa iyo, magagamit nila ang pagkakataong mapalapit sa iyo at ang malas ay ikaw. Walang ingat na inihagis ni Yao Lao ang metal plate sa gilid, mukhang hindi masyadong mataas ang tingin niya sa Dao technique.
Si Yao Lao ay may mataas na katayuan at natural na may mataas na pamantayan, ngunit para kay Xiaoyan, ito ay isang mataas na antas ng Dao Technique. Agad niya itong masayang kinuha at tumawa. Kahit na, mas mabuti pa ito kaysa sa Dao Technique sa clan. Matututunan ko ito mula ngayon. Hahaha, kasama ang iyong pangatlong guanchi, nakakamangha kung maaari mong hilahin ang isang sanga ng puno gamit ang iyong vacuum hand at gusto mong sumipsip ng dugo mula sa isang tao. Umiling si Yao Lao, labis na pinuna si Xiaoyan. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, hindi pinansin ni Xiaoyan si Yao Lao at ngumiti habang yakap-yakap ang piraso ng metal. Tingnan mo ang iyong sarili, ang pagkakaroon ng Luo Zuan Dao Technique ay nagpapasaya sa iyo. Ikinahihiya mo ako. Walang magawang umiling si Yao Lao, hinawakan ni Yao Lao ang monster core sa mesa at inutusan si Xiaoyan. Kumuha ka ng isang malaking mangkok ng tubig. Nang makitang sisimulan na ni Yao Lao ang pagpino ng tableta, nagmamadaling iniligpit ni Xiaoyan ang black metal piece at masayang nagpunta upang maghanda. Sa kalmadong silid, dinampot ni Yao Lao ang purple bluegrass gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ilang sandali pa, nagpakawala siya ng malalim na hininga at isang puting apoy ang lumitaw sa kanyang kamay. Nang lumitaw ang apoy, ang temperatura sa loob ng silid ay tumaas ng husto. Nang hindi kumukurap, tinitigan ni Xiaoyan ang puting bola ng apoy. Bagamat hindi niya alam ang proseso ng pagdadalisay ng mga table task ng mga alchemist, ang maging material ng Dao Qi ay isang imposibleng gawain para sa kanyang ama. Sa kalmadong mukha, lumawak ang puting apoy sa mga kamay ni Yao Lao at nilamon ang purple bluegrass. Sa loob ng apoy, ang purple bluegrass ay agad na naging berdeng likidong bola. Kinuha ng kanang kamay ni Yao Lao ang isa pang tangkay ng purple bluegrass at itinapon ito sa puting apoy. Matapos ihagis ang lahat ng tatlong tangkay ng purple bluegrass sa apoy, ang bola ng berdeng likido ay naging mas malaki. Ang berdeng likido ay dahan-daang natuyo sa loob ng apoy. Walang humpay na sinusunog ng mataas na temperatura ang mga dumi sa loob ng berdeng likido. Sa apoy, ang berdeng likido ay naging mas maliit at mas maliit sa dami. Pagkalipas ng ilang segundo, halos kasing laki lang ito ng isang hinlalaki. Pagkatapos, itinapon ni Yao Lao ang dalawang tangkay ng bone washing flowers sa apoy at pagkatapos nilang masunog, ang natitirang likido ay hinalo sa orihinal na berdeng likido. Pagkatapos noon ay ang refinement ng monster core. Ang ikatlong hakbang ay tumagal ng isang buong oras, ngunit si Yao Lao ay tila puno ng lakas at walang anumang palatandaan ng pagkapagod. Matapos ang isang buong oras, ang matigas na core ng halimaw ay naging bola ng berdeng likido. Ang marahas na enerhiya sa loob ng monster core ay pinalambot ng mahiwagang formula ni Yao Lao. Sa kanyang kamay, unti-unting nawala ang puting apoy. Sa pagtingin sa berdeng bola na lumulutang sa ibabaw ng kamay ni Yao Lao, pinagsalikop ni Xiao Yao ang kanyang mga kamay. Sa kanyang superior na soul perception, malinaw niyang nararamdaman ang masaganang enerhiya sa loob ng energy ball. Guro, kakainin ko lang ba? Kinusat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at naiinip na nagtanong. Kung gusto mong mamatay, kainin mo ito. Sa iyong mga chi path, ikaw ay magiging isang tunay na pile sa loob ng ilang segundo. Binibigyan ng puting mata si Xiaoyan, pinitik ni Yao Lao ang bola at tumpak itong lumipad sa mangkok ng tubig. Kaagad, ang mangkok ng malinaw na tubig ay naging madilim na berdeng lilam. Mula ngayon, dapat kang magsanay doon. Gamit ang iyong talento at paghadlang sa anumang hindi inaasahang pangyayari, dapat mong maabot ang 7 guanchi sa loob ng isang taon. Pinalakpakan ni Yao Lao ang alikabok sa kanyang mga kamay at bahagyang ngumiti kay Xiaoyan. Sa halatang kaligayahan, nagmamadaling tumango si Xiaoyan. Nako, muntik ko nang makalimutan. Ang gamot na ito ay tatagal lang ng 2 buwan. Ibig sabihin, kailangan mong bumili ulit ng mga materyales na nakuha mo ngayon tuwing 2 buwan. Isang nakakalokong ngiti ang ipinakita ni Yao Lao. Nawala ang kaligayahan ni Xiaoyan sa kanyang mukha at tumango siya ng may pag-aatubili. Kalokohan, mayayamang tao lang ang kayang gumamit ng bagay na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 15. Pagsasanay. Ang mainit na araw ay nasala sa bintana at tamad na nag-spray sa malinis na silid. Sa loob ng silid,
nakaupo ang isang binata na may hubad na pangitaas na katawan sa loob ng isang mangkok na gawa sa kahoy. Ang kanyang dalawang kamay ay pinagsama sa isang kakaibang simbolo. Ang kanyang dalawang mata ay nakapikit habang ang kanyang hininga ay mahinahon ngunit malakas. Sa kahoy na mangkok sa ilalim niya, isang misteryosong berdeng likido ang kakaibang kumikinang. Habang nagsasanay siya ng mas matagal, ang berdeng likido sa loob ng mangkok ay nagsimulang dahan-daang sumangga, na naglalabas ng mapusyaw na berdeng daloy ng hangin. Dahan-daang umangat ang agos pataas at namilipit sa ilong ng binata sa kanyang paghinga. Nang ang batis ay nasa loob na ng kanyang katawan, ang mukha ng binata ay naging may kantab at makinis na parang white jade. Parang naramdaman niya ang patuloy na pagtaas ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan, ang mukha ng binata ay nagpakita ng bahagyang ngiti. Matapos kumpirmahin ang kanyang tagumpay, hindi tumigil doon ang binata. Nakapikit pa rin siya at nanatili sa parehong posisyon ang mga kamay. Hindi man lang siya nagpatinag at napanatili ang kanyang pinakamataas na kahusayan habang matakon niyang sinisipsip ang enerhiya sa loob ng berdeng likido. Ang berdeng likido na dumidikit sa katawan ng binata ay dahan-daang hinihigop ng kanyang balat, pinalakas ang kanyang mga buto at nililinas ang kanyang mga chipat. Sa ilalim ng hindi mapakali na pagsipsip ng binata, parami ng parami ang mga berdeng batis na umaagos mula sa mangkok at dahan-dahan, naging siksik ang mga ito na natakpan ang hubad na katawan ng binata sa isang patong ng ambon. Sa ilalim ng hindi mapakali na pagsasanay, ang maliwanag na sikat ng araw na pumasok sa bintana ay unti-unting hamina at ang silid ay naging mas malamig. Sa mangkok na gawa sa kahoy, ang binata ay nagtipon sa huling mga sipsip ng berdeng hangin at ang kanyang mga pilikmata ay kumunot bago bumukas upang makita ang dalawang itim na mata. Sa loob ng itim na mga mata, isang puting glow ang dumaan ngunit sa pagkakataong ito, mayroon itong pahiwatig ng berde. Dahan-daang nagpakawala ng hininga, mabilis na tumayo ang binata at hinayaang damaloy ang malamig na patak ng tubig sa kanyang katawan. Sa isang tamad na pag-inat at dinadama ang masaganang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan, ang binata ay bumulong. Sa bilis na ito, malamang na makakamit ko ang ikalimang Duan Qi sa loob ng 2 buwan. Matapos ihanda ang lahat, nanatili si Xiaoyan sa kanyang silid ng isang buong kalahating buwan. Sa oras na nanatili siya sa kanyang silid, bukod sa pagkain at pagdalo sa mga aktibidad ng katawan, walang tigil niyang sinasanay ang kanyang Qi. Kahit na ang pagsasanay ay lubhang nakakabagot at nakakapagod, ito ay walang halaga kumpara sa mga panunuya at pangungutya na dinanas ni Xiaoyan sa nakalipas na 3 taon. Ang 3 buong taon ng panunuya ay nagturo sa kanya kung gaano kahalaga ang lakas sa mundong ito. Kahit nakakapagod na lumipas ang mga araw, ang mga resulta ng mga ito ay kasiya siya. Ang mga epekto ng mangkok ng elixir ni Yao Lao ay mas malakas kaysa sa kung ano ang naisip ni Xiaoyan at maging ang lumikha nito, si Yao Lao ay magkakaroon nito. Hinulaan ni Yao Lao na aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan para makarating si Xiaoyan sa ika-4 na Duan Qi, ngunit kalahati lang ng oras na iyon ang inabot ni Xiaoyan. Dito, maging si Yao Lao ay nagulat sa bilis at kahusayan kung saan nagsanay si Xiaoyan. Kahit na ginawa na ito ni Xiaoyan noon, ang bilis ng lakad niya ngayon, hindi ba masyadong kapanipaniwala? Ang pinakamahalaga at pinakamahirap na bahagi tungkol sa pagsasanay sa Dao Qi ay nasa mga pangunahing kaalaman. Ang ika-10 Duan Qi ay kukuha ng mga taon ng 10 hanggang 20 taon. Siyempre, kapag ang isang tao ay naging isang Dao Shi, ang bilis ng kanilang pagsasanay ay tataas ng husto. Kung ang isa ay makakapagtaas lamang ng 1 Duan Qi sa 1 taon bago maging isang Dao Shi, kung gayon ang taong iyon ay maaaring umakyat ng ilang bituin sa 1 taon ng 1 beses pagkatapos maging isang Dao Shi. Kapag ang bilis ng pagsasanay ay nakahilig sa mga susunod na panahon, ang pagganap ni Xiaoyan sa kalahating buwan ay nakakagulat. Habang naglalakad palabas ng bowl ng walang pag-aalinlangan, nilinggan ni Xiaoyan ang lighter green liquid sa bowl. Ang mas matingkad na kulay ay tiyak dahil sa kanyang pagsasanay at walang magawa siyang umiling habang bumubulong. Maaari ba itong tumagal ng 1.5 buwan? Pinunasan ang natitirang mga patak ng tubig, si Xiaoyan ay random na nagsuot ng bagong damit at gumapang sa kanyang malambot na kama. Matapos gawin iyon, inabot niya ang likod ng kanyang unan upang kunin ang itim na piraso ng metal.
Ang kalawang sa piraso ng bakal ay pinunasan na ni Xiaoyan upang ipakita ang isang makinis at kumikinang na ibabaw. Ito ay medyo mahiwaga. Sa nakalipas na kalahating buwan, may sensinang pinag-aaralan ni Xiaoyan ang metal na pirasong ito na naglalaman ng low Zuan level na Dao technique tuwing siya ay nagpapahinga mula sa pagsasanay. Sa kalahating buwan, sa ilalim ng mga tagubilin ni Yao Lao, si Xiaoyan sa wakas ay nagkaroon ng kaunting pag-unawa sa mga pamamaraan na kasangkot. Ngunit dahil sa kakulangan ng Dao Qi, hindi niya ito magagamit para sa anumang kapakipakinabang na naging dahilan ng pagkadismaya ni Xiaoyan. Inilagay ang piraso ng metal sa pagitan ng kanyang dalawang palad, ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang soul perception upang pagmasdan ang black metal plate. Sa pagpapatahimik ng hininga ni Xiaoyao, muling naging mapayapa ang silid. Isang mahabang katahimikan ang lumipas bago muling iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang kanang kamay ay nakakurbada sa isang kuko at ang kanyang liwanag na Dao Qi, sa ilalim ng pagpupumilit ni Xiaoyan, ay mabilis na dumaan sa ilang qi at mga pressure point sa kanyang palad upang maging isang puwersa ng paghila. Pang! Ang ceramic vase na itinuro ni Xiaoyan ay gumawa ng ilang bilog bago nahulog sa mga mesa. At sa isang malinaw na pagbagsak, ito ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso. Ha! Kahit na ang Dao technique ay nasa Zuan level, ang aking Dao Qi ay masyadong mababa at halos hindi ko magamit ang teknik. Nang makita ang pagkawasak na dulot niya, bumulong si Xiaoyan sa kanyang sarili. Sa pagtingin sa kapangyarihan na taglay nito ngayon, kung gusto kong magkaroon ng sapat na puwersa upang hilahin ang isang tao patungo sa akin, kailangan kong nasa ikapitong Duan Qi. Anuman, pumunta tayo sa clan hall natin para maghanap ng lower level Dao techniques. Itong vacuum na kamay, hindi na ito gaanong pakinabang sa loob ng ilang panahon. Pero dahil sanayin ko na ulit ang Dao Qi ko, hindi ko na kailangang gamitin ang kalokohang paraan ng pagsasanay ko na ginamit ko noon. Bumantong hininga muli, bumangon si Xiaoyan sa kanyang kama at sumulyap sa itim na singsing bago umalis sa hindi gumagalaw na bahay. Nakapikit ang kanyang mga mata at nakikibagay sa nagliliyab na araw, maingat na isinara ni Xiaoyan ang kanyang pinto bago tamad na naglakad papunta sa landas na bato patungo sa likod ng mga silid ng angkan. Sa mga gilid ng landas na bato ay may esmeralda berdeng willow. Ang masaganang lantian ay nakadama ng ginhawa at matinding kaibahan sa nakapapasong init. Lumiko sa ibang landas, isang tawa ng dalaga ang sumalubong sa kanya. Dahil sa nababagabag na kalmado, napakunot ang noo ni Xiaoyan at sinundan ang pinanggagalingan ng tawa, nakita niya ang dalawang batang babae na papalapit sa kanya mula sa ibang daanan. Siksikan ng ibang mga babae, isang magandang babae ang tumatawa. Ang kaakit-akit na mukha na tuluyan niyang natabunan sa iba pang mga babae sa tabi niya. Siya ang babaeng pangalawa kay Zhon sa Dao Qi testing, si Xiao Mei. Sinulyapan ng batang babae na minsang dumaikit sa kanyang tabi na tumatawag sa hindi mabilang na mga kapatid, isang kislap ng walang pigil na panunuya ang tumama sa mukha ni Xiaoyan. Bahagyang umiling si Xiaoyao, ibinalik ang kanyang paningin. Nang marating ni Xiao Mei ang kalsadang tinatahak ni Xiaoyan, nawala ang kaakit-akit na tawa ni Xiao Mei nang makita niya si Xiaoyan. Sinabog ng araw ang liwanag nito at hindi maipaliwanag na kaakit-akit ang walang kibo na binata sa likod ng ulo. Isang pares ng maganda at malalaking mata ang nakatitig sa binata na papalapit, at sinusubukang makilala kung may magaan ng ngiti o pangungutya na nakasabit sa gilid ng kanyang bibig, si Xiao Mei ay nag-isip kay Xiaoyan. Bigla niyang naramdaman na parang may nawala sa kanya. 3 taon na ang nakalilipas, ang binatang iyon, sa gilid ng kanyang bibig, ay may nakalalasing na kurba.